Hello mga palangga, masayang buhay sa ating lahat. Kumusta kayo dyan? Welcome to my channel again. For today's video ay magluluto ako ng hindi pangkaraniwang pagkain. Hindi ko ito niluluto dito sa bahay. Nung last at saka nung first kong luto nito is matagal na, ilang years na. Pero hindi ganitong paraan yun niluto ko. Yung mabilisan lang siya na pagkaluto. So ngayon, nagluto ako ulit kasi tinanong ko yung anak ko kung anong gusto niyang dinner. Kasi ako, walang problema sa akin kasi magugulay ako. Hindi siya kumakain ng gulay. So tinanong ko siya kung ano yung gusto niya. Tapos ito yung nabanggit niya nga na gusto daw niya. So sabi ko try ko kasi matagal na akong hindi nagluto nito. Kaya ngayon, niluto ko siya ulit. Tapos tinatry ko lang, nanood muna ako ng video para at least may idea ako kung paano talaga siya lutuin kasi noong una kong pagkaluto is wala akong pinanood ng kahit na ano, yung kung ano lang naisip kong gagawin, yun lang yung ginawa ko sa sa macaroni. Yes, macaroni and cheese ito. Tapos yung gamit kong cheese dito is yung galing sa Pinas. Yung masarap, alam nyo na. Ayaw ko banggitin yung pangalan. Tapos hinaluan ko siya ng Norwegian cheese. Yes. Hinaluan ko siya ng Norwegian cheese nung nahalo ko na yung yung cheese na galing sa Pinas. Ayan. Tapos hindi ko alam, meron kasing na medyo malalaki yung macaroni. Ito kasing meron kami sa bahay is siya, maliliit lang. Buti nga meron kasi hindi kami palagi may ganito kasi hindi talaga siya as in normal na pagkain dito sa bahay. Kaya meron kaya di ko alam na meron pala kami sa stock room ng ng macaroni. Ayan, tapos buti na lang is meron akong ibap na milk na nabili ko dati. Tapos tiningnan ko yung expiry date is okay pa naman siya. Next year pa naman ang expiry date niya. So nagamit ko siya. So kaya ayan, tinatry ko. Ganito kasi yung wala akong cheese na yung orange talaga ang kulay. Tapos nakita kasi ako na nilagyan din ng ng powder cheese na orange, kaya nag-orange yung kulay. So wala ako noon, kaya hindi ganun ka-orange yung yung niluluto ko. Ayan. Iyan yung yung cheese na galing sa Pinas na hindi ko naman, may konti pa siyang natira, hindi ko inubos lahat-lahat para para sa toppings. Ayan. Ayan, inahalo-halo ko lang siya. Tapos hindi pala siya mag-melt agad-agad. Tapos tikman kasi konti lang yung nilagay kong asin kasi may asin na nung niluto ko yung macaroni. Tapos ayan, nilagay ko na siya ang macaroni. Madami pala siya pagkaluto na kasi nung hindi pa siya luto is hindi man siya ganun kadami. Kaya ayan, maliliit yung macaroni ko. Hindi kasi talaga ako mahilig sa ganitong pasta, yung macaroni. Mahilig ako sa pasta sa yung spaghetti, pero ganitong macaroni hindi. Or yung may ibang pasta, hindi ko kasi alam yung mga tawag ng mga pasta. Meron kasi yan silang kanya-kanyang pangalan, 'di ba? Yung may ginagawang salad sa pasta salad. Yun lang yung Ito yung Norwegian na na cheese. Ayan, konti lang yung hinalo ko dyan kasi marami na ako nilagay kanina na cheese. Halos na inubos ko yung isang cheese kanina, yung galing sa Pinas na cheese. Ayan, malapit na yan siya maluto. Inahalo-halo ko lang siya ng maigi, tapos huwag masyadong tagalan kasi ma-overcook yung macaroni, hindi na siya masarap. Ayan. So kung nakaabot kayo hanggang dito sa video na to, pakisagot ang aking tanong kung anong vegetable or herbs ang nilagay kong topping sa aking mac and cheese. Ayan.
So, ayan, luto na siya. Ready na for dinner. Dinner ito ng anak ko kasi sa akin is gulay. Pero tinikman ko naman siya, masarap siya at nagustuhan din ng anak ko. Ayan. Sana ay nagustuhan nyo ang video ko for today. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!